Sa isang marangyang silid sa loob ng kastilyo, nagtipon ang mga maharlikang pabor sa hari. Ang hangin ay punong-puno ng ingay at bulungan, lahat ay nakatutok sa isang pangalan, si Ghislaine. Sa gitna ng malawakang proyekto ng kaharian sa pagpapatayo ng mga kalsada, naging sentro ng balita sa kabisera ang batang ito. Ang punong commander ng kaharian, si Marquis Maurice Macquarie, ay kumurutang noo, halatang nababahala. Tinutukan niya si Marquis Branford, ang matalinong pinuno ng Royalist faction. Yun ba ay nagpapalakas ng malaking puwersa? Tanong ni Maurice, na may bahagyang pangamba sa tinig. Oo, sinasabing napakalawak ng kanyang hukbo, kaya nag-ulo ang buong estate niya, sagot ni Branford ng kalmado, tila alam ang bawat hakbang ni Ghislaine. Ha, natakot ang maliit na yan matapos niyang patalsikin si Count Caboldi, sambit ni Maurice, may halong pang-uuyam. Tama lang, nilapitan niya ang isang maharlikang kaalyado ng duke, kaya naiintindihan ko. Ngunit tumigil siya saglit at nagtaas ng kilay. Ang problema, masyado siyang nagtitipo ng mga sundalo. Kumakalat na sa bulungan ang tsismis, ilang libong armado ang pinagsama ni Ghislaine. Sa kabila ng kawalan ng eksaktong bilang, hindi maiwasan ni Marquis Branford na bigyang pansin ang mga ulat. Tumango si Maurice, may bahagyang pangamba sa mga mata. Kung siya ay ganitong uri ng tao na basta sumusugod, baka iniipon niya ang hukbo para muling umatake. Kaka-recover lang natin sa krisis ng tagtuyot, at kung magdudulot siya ng bagong problema. Magiging sakuna yon. Sa ngayon, mukhang naghahanda siya para sa depensa, paliwanag ni Branford, matapos siraan si Count Caboldi at lumala ang relasyon niya sa Duke faction. Kahit si Count Desmond ay nagtitipo ng hukbo. Ngumisi si Maurice, may halong paghamak. Sa huli, isa lamang siyang pangkaraniwang pang-norte. Maliban kung magsimula ang Duke faction ng digmaang sibil, wala siyang magagawa ng mag-isa. Tumango ang iba pang maharlikang pabor sa hari. Hanggat nandyan ang puwersa ng kaharian sa teritoryo ni Desmond. Hindi makakalihis si Desmond. Tuluyan ang nakatali ang kanyang mga hakbang, salamat sa maingat na pagplano ni Branford. Ngunit kahit walang digmaang sibil, mahalaga pa rin ang pagkilos ni Desmond sa pagtipo ng tropa. Ang paghahanda ni Desmond ay senyales na malapit na ang digmaang sibil, bulong ng isa. Karaniwan sa mga Royalist nobles ang ganitong pag-iisip. Kahit ilang beses na silang naitulak pabalik ng Duke faction, bumalik ang kanilang kayabangan. Si Count Fenris, na nagbigay ng kaunting kaluwagan, ay nagbigay rin ng pakiramdam na may kapangyarihan sila. Ngunit si Maurice ay hindi nakapigil sa galit. Bakit iyon ang protektahan? Lagi mo siyang pinapaboran. Tumango ang iba. Alam nila ang labis na pabor ni Branford kay Ghislaine ay sanhi ng pagnanais na kontrolin ang lahat ng galaw niya. Ngunit sa ngayon, nanatiling tahimik ang lahat dahil sa autoridad ni Branford. Napangisi si Maurice sa sariling galit, paulit-ulit kumikibot ang labi. Hindi niya maintindihan kung bakit pinapaboran ni Branford ang batang yon. Ngunit kahit gaano niya kamahal ang kanyang prinsipyo, hindi niya maaaring baliwalain ang kahilingan ni Branford, pinuno ito ng Royalist faction at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kapag bumagsak ang duchy, personal kong ipapako sa harap ng lahat ang batang iyan. Huwag mo akong pipigilan noon, mariing utos ni Maurice. Sa oras na yun, magpapanggap akong walang alam, sagot ni Branford, may halong lamig at katiyakan. Umalis si Maurice na may bulong ng galit, mukha'y nagpakita ng puot na parang kinain ang langaw. Ang iba pang maharlika ay maingat na sumunod sa kanya palabas, bawat hakbang puno ng pag-aalinlangan. Nagsimula silang magtanong sa sarili kung saan dapat ibuhos ang kanilang katapatan. Marquis Branford siguro'y bumabagal na ang pag-iisip sa pagtanda, bulong ng isa. Kahit may digmaang sibil, dapat protektahan tayo ng puwersa ng kaharian, hindi ang batang iyon. Bakit pa siya ipagtatanggol? Sabi ng isa pa, baka sinasanay talaga siya ni Branford bilang pamalit na pinuno. Dagdag ng iba, maraming Royalist nobles ang may parehong hinaing. Para sa kanila, sobra ang benepisyo at espesyal na pagtrato kay Ghislaine. Kung magsimula ang digmaang sibil, dapat si Ghislaine ay maging isang laruan lamang, hindi protektado. Mas mainam na gamitin ang puwersa ng kaharian laban sa Duke faction o sa mas mahihinang maharlika nila, sabi ng ilan.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Marquis Branford, niyakap ang templo at pumikit. Pagod na ako, bulong niya sa sarili. Nakakainis na ang duchy, ngunit mas nagpapahirap ang hidwaan sa loob ng Royalist faction. Kahit paulit-ulit na napatunayan ni Ghislaine ang kanyang kakayahan, naiinggit ang iba. Ang matatanda ay bumabaliwala sa kanya bilang simpleng pang-norte. Kapag sumiklab ang digmaang sibil, tuluyan tayong masisira, naiisip niya. Naniniwala si Branford na hindi maiiwasan ang digmaang sibil. Ngunit marami sa mga maharlikang royalist ay naniniwala pa rin na kayang kontrahin ang duchy sa pamamagitan ng politika lamang, isang laro ng karangalan at kagandahang asal. Ang isang bansa ay palaging bumabagsak kapag ang mga Hangal ang namumuno. Hindi niya pwedeng hayaang masira ang kahariang ito sa kamay ng mga buwaya. Sa ngayon, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang awtoridad upang pigilan ang hidwaan at itulak ang lahat pasulong. Bigla, pumasok sa isip ni Branford ang mukha ni Ghislaine. Palaging pabaya, palaging lumilikha ng gulo, ngunit nakakamit ang hindi kapani-pani walang resulta. Kakaibang bata siya, bulong niya, may halong pagtataka at paghanga. Marahil, ang hindi mahuhulaan na binatang ito ang huling pag-asa ng kaharian. Wala ni Branford ni ang duchy ang makakapag-anticipate sa kanyang kilos. Kung ako ang susuporta, dapat siya. Isang makapangyarihang sandata laban sa duchy, ang batang pang-norte na mabilis magpalakas, si Ghislaine Perdiem. Sa isang sandali, bahagyang ngumiti si Branford, na para bang may lihim na pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Sa hilaga, si Lord Harold ng Desmond ay nakatayo sa kanyang silid, kasama ang adjutant. Yun ba ay nagpapalakas ng malaking puwersa? Tanong niya, malamig ang tingin. Opo, Ginoo. Malinaw na naghahanda siya para sa digmaan. Tinatayang higit 5,000 ang kanyang hukbo, sagot ng adjutant, maingat sa bawat salita. Kahit na mahigpit ang kontrol sa Fenris Estate, hindi na mapipigilan ang pagtagas ng impormasyon. Sa bawat lihim na aksyon ni Ghislaine, may napapansin sa labas. Tumango si Harold. Hindi siya ganap na Hangal. Kahit napabigla-bigla at baliw, hindi siya tanga. Wala siyang galit. Ngunit may lihim na iniingatan, bawat hakbang ni Ghislaine ay masusing binabantayan. Ano ang kalagayan ng Second Corps na nagbabantay sa atin? Tanong niya muli. Kalahati ng kanilang puwersa ay ipinapadala sa mga pro-royalist estates para sa road construction, sagot ng adjutant. Napangisi si Harold. Naloloko rin nila tayo, ngunit kung kalahati lamang ang naroroon, maaari nating durugin sila agad. Paano ang pagkuha ng mga sundalo? Nagpadala kami ng kautusan sa lahat ng vassals. Pinagsama-sama ang lahat ng hukbo. Kung siya'y nagtitipo ng hukbo, kailangan nating gumawa ng higit pa. Sobrahan siya at sakupin ang kanyang teritoryo. Kumuha ng 30,000 na ganap na armado. Wala dapat may iwan. Ipabatid sa lahat ng vassals, mariing utos ni Harold. Tumulo ang pawis ng adjutant. Kakaunti lamang ang hukbo ng mga Northern Territories, karaniwan 1,000-2,000, bihirang umabot ng 3,000. Ngunit si Harold, bilang pinakamatapang sa hilaga, ay nag-utos ng labis na puwersa. Maswerte na lang na nagtagumpay si Amelia sa kanyang rebelyon. Napabulong si Harold. Kung nabigo ito, hindi niya magagawa ang lahat para sa digmaan laban kay Ghislaine dahil sa alalahanin kay Rayfold. Ngunit nang marinig niya ang tagumpay ni Amelia, nagulat siya, pinatahimik niya si Jurgen, ang pinakamahusay na espada sa hilaga, at nakuha ang kanyang teritoryo sa isang iglap. Mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ngunit ang mawala ng tagapagmana. Iniisip si Davon Rayfold, na palunok si Harold. Kung hindi dahil kay Ghislaine, personal niyang hahanapin ang paraan upang ayusin ang rebelyon. Kasama ba niya si Baron Valois ngayon? Opo. Sabihan mo siyang itigil ang pag-aaksaya ng oras at sumama kapag ako ang magdeklara ng digmaan. Ako mismo ang haharap kay Baron Valois. Naunawaan ko, sagot ng adjutant, ngunit nag-aatubili bago magtanong. Kung ikaw ang unang lalaban, hindi ba sisimulan mo rin ang digmaang sibil? Kung patayin natin si Count Fenris, hindi titigil ang pro-royalist faction. Wala rin tayong makuhang katwiran. Pumikit si Harold sandali. Dahil kay Ghislaine, kumalat ang lahat. Ang mga pro-royalist estates ay pinagsama sa pamamagitan ng mga kalsadang binuo ni Ghislaine,
at masigasig siyang nagpalakas. Hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ito, naiisip niya. Galit na si Harold sa duchy. Ang utak sa likod ng duchy, si Viscount Raoul Joseph, ay nag-utos sa kanya. Ngunit si Ghislaine ay sumingit sa plano. Mga mayabang na hanggal, bulong ni Harold sa sarili. Pinipigilan niya ang sarili, ngunit ang galit sa parehong Ghislaine at Raoul ay malakas. Isa ay sumasagabal sa trabaho, ang isa ay nag-uutos mula sa itaas. Bilang dakilang pang-norte, handa na si Harold na gumawa ng sariling desisyon, patayin si Ghislaine, buuin muli ang hilaga, at ibalik ang kanyang dangal. Ang digmaan ay hindi na tungkol sa duchy o batas. Ito'y tungkol sa kanyang karangalan. Ang digmaang ito, wala nang kinalaman sa plano ng duchy. Ito ang aking plano. Patayin ang baliw na iyan at linisin ang aking dangal, mariing sabi ni Harold, ang mga matay naglalagablab sa malamig at matibay na puot. Wah! We won again. The enemies are retreating. Ang mga sundalo sa Valois Castle ay sumigaw ng matindi, habang pinanunood ang pag-urong ng tropa ni Amelia. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaan. Sa kabila ng pagkakaroon ng 1,000 sundalo lamang, matagumpay nilang nahaharang ang 5,000 sundalo ni Amelia. Ang mga sundalo ng Valois, kilala na sa kanilang husay, ay punong-puno ng sigla at tiwala sa sarili, lalo na ngayong tuloy-tuloy na ang kanilang tagumpay. Haha, ang Rayfold Army pala, puro ingay lang, pagtawa ng isang sundalo, may halong pang-uuyam. May babaeng kumo-komando sa hilaga. Baka pati lakas ng lalaki nila, maputol na, dagdag ng isa. Hindi ba nila yun nagawa na? Kaya nga parang naglalaro lang sila dito, parang mga batang babae. Nandito ba sila para maglaro lang ng bahay? Ha ha ha, pinagtatawanan nila ang mga umatras na tropa, tiyak na nanalo na sila sa sarili nilang mata. Sa kanilang pananaw, ang kalaban ay isang babaeng lord na bagong itinalaga. Walang karanasan sa digmaan, ngunit si Baron Valois, Panginoon ng Kastilyo, ay hindi ganoon kasaya. Ano itong nangyayari? Bakit kalahating puso lang ang kanilang atake? Hindi ba't nandito sila para sakupin ang kastilyo ko at patayin si Lord Davon? Sa simula, inaalala rin ni Baron Valois na mali ang kanyang pag-assume kay Amelia, madali nilang napigilan ang kanyang unang atake. Ngunit habang tumatagal ang labanan, unti-unti niyang naiintindihan ang plano, sinadya ni Amelia na magpakita ng mabagal at kalahating lakas na atake. Hinihintay ang tamang pagkakataon. Ang ebidensya ay nasa bilang ng kanilang hukbo. Halos hindi nabawasan ang mga tropa ni Rayfold mula nang magsimula ang digmaan. Halos walang nawalang buhay. Hindi ko maintindihan ang layunin niya. Ano ang balak niya? Labis ang kalaban sa kanilang bilang, mahigit 5 beses pa sa kanila. Kung susubukan nilang bumangon sa kabila ng panganib, walang kasiguraduhan na makakaya nilang pigilan ang hukbo ni Amelia. Ngunit patuloy ang mga laro-larong atake, na lalong nagpapataas ng kanyang pagdududa. May sapat tayong pagkain, kaya nating humawak ng mas matagal. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ipinadala ni Count Fenris ang ganitong kalaking tulong. Pinadala ni Count Fenris si Davon kasama ang malaking supply ng pagkain. Sa tulong nito, hindi nila kailangang mag-alala sa kakulangan ng pagkain. Ngunit si Baron Valois, hindi naiinip sa kabutihan ng iba, ay alam na may kapalit ang anumang libreng tulong. Ano ang pakinabang niya sa pagtulong sa amin? Inilabas niya ang isang gusot na liham mula sa kanyang bulsa, ang liham na kasamang supply mula kay Ghislaine. Ano man ang mangyari, huwag iwanan ang kastilyo para makipaglaban. Kahit na mukhang pagkakataon, hindi ito tunay na pagkakataon. Hindi pa rin niya maunawaan ang mensahe. Nanatili silang nagkubli sa kastilyo, nagtatanggol, ano ang sinasabi nilang pagkakataon. At bakit hindi ito tunay? Si Count Fenris pala ang rising star ng Hilaga. Siya ang nakapatalsik kay Count Caboldi ng madali. Kilala na ang mga tagumpay ni Ghislaine sa Hilaga. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Ghislaine ng personal, hindi tiyak ni Baron Valois kung tunay na may kakayahan itong makita ang hinaharap, o nagpapakita lang ng kaalaman para magpanggap. Hindi lang si Baron Valois ang naiirita. Sa kampo ni Amelia, nagsisimula ring maramdaman ang pagkabagot at kawalan ng pasensya. Young lady, hindi, Countess, sinasabi ko, itulak na natin sila.
Ako mismo ang gagawa sa kanila. Bakit natin sinasayang ang oras sa mga ito? Si Vulcan, tulad ng dati, ay mabilis mainis at mahilig mag-aksyon. Hinawakan niya ang kanyang pamalo ng mahigpit, hindi matitiis ang pang-uuyam ng Valois troops. Nais niyang akyatin ang pader ng Kastilyo at paslangin ang lahat. Ngunit si Amelia, tila walang pakialam sa galit ni Vulcan, ay simpleng nagwagayway ng kamay. Tumahimik ka, napapasakit ka lang sa ulo ko. Meow. Lumunok si Bastet at hinampes ang hangin, tila nagsasabi kay Vulcan na manahimik. Arg! Hindi maitago ni Vulcan ang kanyang inis. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa estratehiya ni Amelia. Sa una, plano nilang mabilis na sakupin ang Kastilyo. Ngunit isang balita ang natanggap ni Amelia na nagbago ng lahat. Naglabas ng kautusan si Count Desmond para sa recruitment ng hukbo. Mula noon, tila piknik na lamang ang labanan kaysa totoong digmaan. Kahit sapat ang supply, nagsimulang mawala ng pasensya ang kanyang mga tauhan. Paulit-ulit nilang iminungkahi ang isang buong atake, ngunit tuwing tinatanggihan ni Amelia. Isang araw, nagbigay siya ng bagong utos. Ilipat ng bahagya ang mga tropa at maghukay ng mga bitag sa ilang lugar. Sa gitna ng siege, bakit umatras at maghukay? Walang nakakaintindi sa layunin nito. Sa huli, si Bernath, na hindi na kayang itago ang pagdududa, ay lumapit. Sanay na siyang pamarisan ni Amelia kapag may utos. Ah, my lady, hindi ba dapat tayong nagbabisiege? Parang hindi lalabas si Baron Valois, at wala namang tutulong sa kanya. Siguro si Count Fenris lang ang posibleng kakampi. Pero alam niyang nagtitipon si Count Desmond ng hukbo. Hindi siya makikialam. Meow. Hamisang si Bastet kay Bernath, parang nag-aalalang ituwid siya. Paste, bakit ito sinusundan pa tayo sa battlefield at kinukulit pa ako? Naiinis na bulong ni Bernath. Ngunit si Amelia, parang walang pakialam, ay nagsalita ng kalmado. Matagal na nating pinahaba ito. Ha, malapit nang dumating ang mga taong baliw at minamaliit tayo. Kapag lumabas sila, doon natin lalantad ang kanilang kahinaan. Sa huli, lalabas si Baron Valois sa Kastilyo, at patayin natin siya. Tulad ng dati, ilang hakbang nang nauuna ang isip ni Amelia. Ngunit si Bernath, hindi pa rin maintindihan. Tanging si Conrad, kilala sa talino, ang tumango, parang naiintindihan. Si Vulcan at Caleb, naramdaman ng mood, ay tahimik ding tumango. Si Bernath, ayaw maging tampulan, ay sumunod. Ngumiti si Amelia sa tanawin at lumingon kay Conrad. Paano naman si Desmond? Naglabas siya ng panibagong kautusan sa recruitment. Inutusan na mauna munang harapin si Count Fenris, at si Baron Valois ay ipagpapaliban. Napakunot ang noo ni Amelia. Ano ang biglang nangyari? Utos ba ito ng Duchy? Plano ba nilang simulan ng digmaang sibil sa Hilaga, habang nakabantay ang puwersa ng kaharian? Hindi ako sigurado. Wala pa ring palatandaan na naghahanda ang Duchy para sa digmaang sibil. Mas detalyado ang impormasyon ni Amelia tungkol kay Count Desmond kaysa sa Royalist faction, dahil sa formal na ugnayan niya rito. Ngunit hindi pa rin niya alam ang tunay na intensyon ng Duchy. Sa ngayon, si Desmond pa rin ang overseer ng Hilaga at pangunahing komunikasyon ng Duchy. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, muling nagsalita si Amelia. Bumili muna tayo ng kaunting panahon. Patuloy ang mga palusot. Nag-atubili si Conrad bago maingat na nagtanong. Sa tingin mo ba, magsisimula talaga ang digmaang sibil sa Hilaga? Hindi imposible. Lalo lamang itong naging komplikado dahil sa batang iyan, si Ghislaine. Pero ang tanong, bakit sa Hilaga magsisimula? Pinagmamasdan ng puwersa ng kaharian si Count Desmond. Kung magsisimula ang digmaan, mas makatwiran ang sabayang kilos sa iba't ibang rehiyon. Ang pagsisimula sa Hilaga ay maghihikayat lamang sa pro-royalist faction na maging alerto. Si Harold, maingat na tao, ay palaging sumusunod sa utos ng Duchy. Kung kumikilos siya ngayon, halos tiyak na utos ng Duchy yun. Hindi siya kikilos ng mag-isa maliban kung sira na ang isip. Walang sapat na impormasyon si Amelia upang lubos na maunawaan ang sitwasyon, kaya siya'y nagmuni-muni ng malalim. Hindi kakayanin ni Count Fenris si Desmond. Kahit na may mga balita tungkol sa malalaking hukbo, napakalaki pa rin ang diferensya sa kapangyarihan, paliwanag ni Conrad.
Sa anumang paraan, hindi masama ang sitwasyon para sa atin dahil sa batang yan. Bagamat hindi tiyak ang detalye, ang pagtutok ni Count Desmond kay Fenris ay pabor sa kanila. Mas maraming pinsala ang matatamo ni Desmond habang ginugulo niya si Fenris. Dalubhasa si Amelia sa pag-angkop sa sitwasyon. Ngayon, plano niyang maksimisa ang benepisyo mula sa kasalukuyang kalagayan. Linis natin ang mga labi habang naglalaban sila at maghintay, wika niya nang may mapanlinlang na ngiti. Ito ang pinakamainam na sitwasyon para sa kanya. I refuse. Sa matatag na salita ni Ghislaine, kitang-kita ang pagkabigla sa mga mukha ng mga kinatawan ng iba't ibang teritoryo. Bakit? Naniniwala ka pa rin ba na ang Rayfold ay kayang makipagsabayan kay Desmond at sa pinakamalalakas sa Hilaga? Isang napakalaking maling akala iyon. Bakit? Una, ang usurper na si Amelia ay babae. Wala siyang karanasan sa pamumuno ng teritoryo, at lalo na sa pamumuno ng hukbo. Isa lamang siyang dalagang marunong humawak ng tasa ng tsaa. Ang kanyang rebelyon ay nagtagumpay lamang dahil sa pagkakataon, isang ambush sa isang banquet. Tingnan mo siya ngayon, nakikipaglaban kay Baron Valois. Ilang buwan na ang lumipas, at hindi pa rin niya nasasakop ang kastilyo. At ito pa, 5 beses ang laki ng kanyang hukbo kaysa sa kalaban. Sa mga salitang yon, bahagya lamang na tumawa si Ghislaine, ngunit malinaw sa kanyang mata ang pagkaaliw. Si Baron Valois ay isang henyo sa taktika, at sadyang pinipigilan ni Amelia ang labanan upang hindi ito lumala. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, tiyak na magtatagal ang digmaan. Kung pinag-isipan ng mga kinatawan, hindi nila mararating ang ganoong maling conclusion. Akala ng kinatawan na pumapayag siya, nagpatuloy sa paghimok ng masigasig. Dati, kaalyado kami ng pamilya Rayfold. Buhay pa ang tunay na tagapagmana, si ika-4 na anak na si Davon, kaya may sapat kaming dahilan. Kung tayo ang lalaban, tiyak na lalabas si Baron Valois mula sa kastilyo para suportahan kami. Naniniwala ka ba sa tagumpay ninyo? Siyempre, paano ba haharapin ng babaeng yon, na hindi kayang talunin si Baron Valois? Ang aming pinagsamang hukbo, ito ay napakagandang pagkakataon para sa iyo. Tumango si Ghislaine ng bahagya, tila inaalam lamang ang mga sinasabi. Hindi ako interesado. Gawin ninyo ito ng mag-isa. Buhay pa ang tunay na tagapagmana ng Rayfold. Ang pagpabeya sa isang usurper ay mapanganib. Higit pa rito, sa Hilaga, hindi kinikilala ang kababaihan bilang lord. Ito ay labis at walang kasaysayan. Maraming dahilan ang mga lords kung bakit sila nagsaanib puwersa laban sa Rayfold. Una, hindi nila pwedeng hayaang magtagumpay ang isang rebelyon, dahil magbibigay ito ng masamang halimbawa. Kailangan nilang ipakita na hindi papayagan ang mga usurper. Ang ganitong pangyayari ay makapagpigil sa sinumang gustong subukan ang kaparehong plano. Ang pagiging babae ni Amelia ay lalong nagdulot ng pangamba sa Hilagang Lords. Sa matitigas at mabatong lupain ng Hilaga, ang pamumuno ay tradisyonal na para sa malalakas na lalaki. Ang isang babae bilang lord, at sa pamamagitan ng rebelyon, ay labag sa kanilang kaugalian. Ngunit higit sa lahat, may mas malinaw na dahilan. Ang Rayfold ay mayaman at malawak. Kung suportahan natin si Davon, maaari nating hatiin ang teritoryo bilang gantimpala, alinsunod sa kaugalian. Ito ang tunay na motibo. Gusto nilang samantalahin ang kaguluhan sa Rayfold para hatiin ang lupain. Ang tila kawalan ng kakayahan ni Amelia ay nagpalakas sa kanilang desisyon. Ngunit sa kabila ng kanilang paninindigan, muling tumawa si Ghislaine. Papatayin si Amelia. Sa inyo, sa nakaraang buhay niya, kahit ang Mercenary King ay hindi nagawang talunin si Amelia. Kung kaya niya, ginawa na sana niya yon. Si Desmond ay nakatutok sa per diem at iniwan siyang malaya lamang dahil hindi pa siya makakilos. Ganito katakot si Amelia. Ang ganitong mga walang kakayahang tao ay hindi kayang talunin siya. Bukod dito, hindi nagtatapos ang ambisyon ni Amelia sa pagiging count ng Rayfold. Ngunit, sa estratehiya ni Ghislaine ngayon, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga mangmang na ito. Maaari nilang ibigay ang oras na kailangan niya habang pinapakinabangan ang ambisyon ni Amelia. Hindi ako sasali sa digmaan. Pero tutulungan ko kayo sa ibang paraan. At paano yun? Dahil naghahanap kayo ng supply, hindi ba? Bibigyan ko kayo ng pagkain.
Napuno ng tuwa ang mga kinatawan. Sa katunayan, hindi nila kailangan ang tropa ni Fenris. May kumpiyansa sila na sapat ang pinagsamang hukbo ng kanilang 6 na teritoryo para talunin si Amelia. Ngunit ang problema ay ang sapat na supply. Kaya dumating sila upang kumbinsihin si Ghislaine, kahit handang ialay ang pinakamagagandang bahagi ng kanilang lupain. Ngayon, sa alok ni Ghislaine ng supply, hindi na kailangan ng kompromiso. Natakot ang batang lord sa reputasyon ng Rayfold. Reputasyon lang yun noong buhay pa ang dating count at mga anak. Ano bang nakakatakot sa hukbo na pinamumunuan ng isang babae? Dahil hindi siya direktang nakikibahagi, maaari naming hatiin ang lupain sa amin. Bigyan lang siya ng simbolikong gantimpala. Kontento sa alok ni Ghislaine, umalis ang mga kinatawan na may mataas na morale. Halos kumpleto na ang kanilang paghahanda, at balak nilang umatake kaagad pagdating ng supply. Pagkatapos nilang umalis, lumubog si Ghislaine sa malalim na pag-iisip. Sana'y mabili nila ang sapat na oras hanggang matapos ko ang aking paghahanda. Si Amelia ay tiyak na inaasahan ang ganitong sitwasyon. Noong nakaraang buhay niya, sinubukan ng iba na umatake kay Amelia habang nakikipaglaban siya kay Baron Valois, wala sa kanila ang nagtagumpay. Kung makikialam si Ghislaine, maaaring magbago ang kinalabasan. Ngunit sa ngayon, hindi siya pwedeng kumilos. Kaunting oras na lang. Lahat ay mas mabilis ngayon kaysa sa nakaraang buhay niya, bunga ng kanyang mga aksyon. Nangangahulugan ito na papalapit na ang digmaang sibil. Ang pagkilos ni Count Desmond ay malinaw na patunay nito. Hindi pwedeng sayangin ni Ghislaine ang kanyang lakas laban kay Amelia ngayon. Kailangang bilhin niya ang oras at tapusin ang kanyang paghahanda. Pagkatapos, maaari niyang harapin si Amelia. Kailangan kong pigilan siya sa mga tusong galaw. Dalubhasa si Amelia sa pagtataksil. Kaya't plano ni Ghislaine na suportahan si Baron Valois at iba pang teritoryo upang atali ang kanyang mga kamay, at limitahan ang kanyang mga opsyon. Hintayin mo lang, Harold. Lahat ay naaayon sa plano ni Ghislaine. Ang natitirang hakbang, ang kanyang paghaharap kay Count Desmond. Dahil sa akin, magulo ang hilaga. Walang paraan na titigil lang ang duchy o si Harold. Kapag nagsimula ang digmaang sibil, si Desmond ay tiyak na tatutok sa kanyang estate. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ni Ghislaine ay naging pinakamalakas sa hilagang royalist. May kaunting oras pa, sa nakaraang buhay niya, hindi nag-umpisa ang duchy ng digmaan sa hilaga. Kahit magsimula sa hilaga, bantay ang puwersa ng kaharian, kaya bihira ang biglaang atake. Sa panahong ito, kailangan ni Ghislaine tapusin ang lahat ng paghahanda. Kung magtagumpay, mapapabagsak niya si Desmond sa simula ng digmaan. Pag nagsimula ang digmaan, siya ang unahin kong patayin. Sa pag-iisip nito, tumibok ng mabilis ang puso ni Ghislaine. Si Desmond ang direktang sumire sa per diem. Sa nakaraang buhay, inutusan ni Ghislaine ang kanyang hukbo na labanan ito, at kahit subukan ng iba, hindi niya pinatawad. Kahit napigilan ang pagkawasak ni per diem, nakatakda ang landas ni Ghislaine at Desmond na magbanggaan. Upang pag-isahin ang hilaga, kailangan mamatay si Desmond. Hindi na matagal. Kapag tapos na ang paghahanda, makakamtan ko ang ganap na tagumpay. May determinasyon, tahimik na nagpatuloy si Ghislaine sa paghahanda at pagsasanay ng kanyang hukbo. Hindi nagtagal, isang araw sa pagpupulong ng mga vassal. Biglang pumasok ang isang mensahero, halatang nag-aalimpuyo. Mobilized na ang hukbo ni Count Desmond. Papunta sila sa atin. Tumigas ang mukha ni Ghislaine. Hindi pa kumpleto ang paghahanda. Ang salbaheng yun, kumikilos na ba siya? Walang palatandaan mula sa duchy. Ang laging maingat na mandirigma, na sumusunod sa utos, ay kumikilos ng mag-isa. At ito, sa kabila ng pagbabantay ng hukbo ng kaharian. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumalik, may nangyaring labis na nakagulo sa maingat na plano ni Ghislaine. Kumikilos na siya ng mas maaga kaysa sa inasahan ko. Lumubog si Ghislaine sa malalim na pag-iisip matapos marinig ang balita na umuusad na si Desmond patungo sa kanila. Mas mabilis kumilos si Harold kaysa sa inaasahan. Inaasahan man ni Ghislaine ang posibilidad na ito, hindi niya inakala na ganito kabilis ang magiging galaw ng kalaban. Napakaraming nagbago. Ginamit niya ang kaalaman mula sa hinaharap para kumilos ng mabilis at makamit ang maraming kalamangan.
Ang pro-royalist na puwersa, na dapat sana'y napahina, ay nanatiling buo, at ang per diem, na dapat nasira, ay masigla at lumalakas. Bukod pa rito, nakakuha siya ng napakaraming benepisyo mula sa mga bagong teknolohiya. Lahat ng ito ay dahil sa kaalamang ninakaw niya mula sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang mga kahihinat na ng pagbabago sa hinaharap ay nagsisimulang bumungad sa kanya. Lord, mali na talaga si Count Desmond. Hindi pa man ito opisyal na digmaang sibil, pero nagtatayo na siya ng hukbo ng mag-isa. Sigaw ni Claude, nanginginig sa takot. Sa nakaraan, palaging kumpleto ang paghahanda ng Fenris bago maglunsad ng surpresa laban sa kaaway. Hindi nila noon namamalayan, ngunit tila nakatadhana na ang bawat kaganapan. Ngunit ngayon, para sa unang pagkakataon, umatake ang kalaban bago pa man makumpleto ni Fenris ang paghahanda. Ganap na naiiba ang sitwasyon sa dati nilang nakasanayan. Hindi ipinapakita ang emosyon, tanong ni Ghislaine ng kalmado, ilang bagong pana na ba ang natapos? Nag-alinlangan si Galbraith bago sumagot. Higit kalahati lamang. Ang mga pana ay gumagamit ng bagong teknolohiya. Hindi pwedeng mass-produce ng basta-basta. Kailangan ng maingat na paggawa at perpektong detalye. Tumango si Ghislaine at nagtanong muli, gaano kalaki ang kakulangan natin sa kagamitan ng mga sundalo? Si Claude, may parehong nag-aalalang ekspresyon, ang sumagot, hindi pa natin nabibigyan ng kumpletong kagamitan kahit kalahati sa kanila. Halos 10,000 sundalo na ang nakarehistro. Hindi kayang bigyan ng kumpletong galbanium armor ang lahat sa limitadong oras. Kahit pinalakas ang bilis ng produksyon, napakalaki ng dami na kailangan. Ngayon, lubos na naunawaan ng mga vassal kung bakit lagi silang pinapabilis ni Ghislaine sa lahat ng gawain. Ang kakulangan sa paghahanda ay kumakain sa kanilang tiwala sa sarili. Habang nag-uusap ang mga vassal sa bulwagan, puno ng kaba at diskusyon. Hindi sapat ang training ng mga sundalo. At kahit bago pa man yon, napakalaki ng kalaban natin. Pipigilan ng Second Corps ang kanila sandali. Kailangan nating makahanap ng paraan, pakikipag-ayos. Kahit ano paman, mamamagitan tayo sa pro-royalist faction agad. Karamihan sa kanilang sundalo ay trainees pa lamang, at malayo pa sa kumpletong distribusyon ang galbanium armor. Kahit na depensable ang posisyon, walang kasiguraduhan na makakayanan nilang tumagal. At kahit man lang, mapanganib ang magiging pinsala. Habang nag-uunahan ng balita, biglang pumasok ang isang mensahero at sumigaw ng may pang-urgent. Napatalsik na ang Second Corps. Namutla ang lahat ng vassal. Ang tanging pag-asa nila para sa tulong mula sa pro-royalist na puwersa ay naglaho na. Talagang baliw na siya, bulong ng isa, hindi makapaniwala. Walang ibang paliwanag sa ganitong walang pakundangang galaw. Malinaw na si Count Desmond ay handang sirain ang Fenris, anuman ang gastusin. Ang pagkaalam na ito ay nauwi sa takot. Kahit gaano kalakas ang kanilang lord, maaaring hindi niya kayang ayusin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Kahit man may kaunting ibang rason, tumigas ang mukha ni Ghislaine nang marinig ang pagkawasak ng Second Corps. Hindi siya karaniwang kumikilos ng padalos-dalos. Noong nakaraang buhay niya, ganap na naiiba si Harold. Maingat siyang sumusunod sa utos ng Duchy, palaging pinag-iisipan ang lahat ng aspeto. Nang malaman ni Ghislaine na nagtitipon si Harold ng hukbo, inisip niya ang iba't ibang posibilidad. Ngunit batay sa maingat na ugali ni Harold, inaasahan niya na kikilos lamang ito sa panahon ng digmaang sibil. Ang galaw na ito ay hindi katangian ni Harold. Isinasaalang-alang ko na baka kumilos siya ng mag-isa, pero kaya't walang pahinga si Ghislaine sa kanyang mabilis na galaw. Mas mabilis lang kumilos si Harold kaysa sa inaasahan. Baka tinapon na niya lahat ng pag-iingat. Kahit para kay Desmond, isang malakas na teritoryo, hindi biro ang magtipon ng 30,000 sundalo. Ang pagpapakain sa kanila ay kasing hirap din. Ang pagtalikod sa ugnayan sa Duchy at pro-royalist faction ay malinaw na nagpapakita, handa si Harold na isugal ang kanyang buhay. Si Harold ay nagsimula ng digmaan upang patayin si Ghislaine. Ang isang taong nagtatanggol sa mahal niya ay malakas, ngunit ang isang taong wala nang mawawala ay nakakatakot. Katulad ko noong nakaraang buhay. Sa hindi paghahanda ng Fenris, magiging mahirap labanan si Desmond. Mali ang aking paghuhusga.
Siguro, masyado akong umaasa sa kaalaman mula sa nakaraang buhay. Tumawa si Ghislaine sa sarili. Ang labis na pag-asa sa impormasyon mula sa nakaraan ay isang problema. Ngunit ang paglalagay kay Harold sa sulok ay isa pang dahilan. Si Harold ay tao pa rin, may damdamin at isip. Kapag naipit, natural na kumikilos ng hindi inaasahan at naglalabas ng galit. Kahit may advantage sa foresight, hindi ito lunas sa lahat. Mas marami ang binago sa hinaharap, mas marami ang hindi tiyak na kaganapan. Hindi natanggap ni Ghislaine ang takot ng vassal. Lumapit si Belinda at sumigaw. Ginoo, hayaan ninyo ako. Patayin ko si Count Desmond. Magulo ang kanyang hukbo, bibigyan tayo ng oras para maghanda. Hindi ka magtatagumpay. Kayang-kaya ko. Sa kanyang pagtutol, tumayo si Vanessa. Lord, hindi natin pwedeng hayaang mawalay ang lugar na ito. Hahanapan ko ng paraan para pigilan sila. Sinubukang pigilan siya ni Alpoy, hinawakan ang manggas niya, ngunit tinanggal siya ni Vanessa at nagpatuloy. Napakahirap na namin na paunlarin ang teritoryong ito. Kung buong puso naming ipagtatanggol, mapipigilan natin sila. Bakit walang nagsasalita? Lagi nating pinapanalo. Kaya natin ngayon, maglatag tayo ng bitag, gumawa ng kahit ano. Patuloy akong gagamit ng magic. Ngunit tiningnan siya ng iba nang may pangunawa pero alam nilang ito'y puro pag-asa lamang. Ayon sa ulat, ang hukbo ni Desmond ay 30,000 sundalo. May 8 siege tower, at 12 canyon. Bukod pa rito, ang personal na mage ni Count Desmond ay nasa ika-6 na circle, sinusuportahan ng 12 dosenang iba pa. Kahit labis na gamitin ni Vanessa ang magic niya, pwede itong mapantayan ng mga mage ng kalaban. Kung mapapantayan ang magic ng magkabilang panig, ang labanan ay mauuwi sa pisikal na sundalo. May daan-daang knights daw ang kalaban, tunay na knights, hindi katulad ng kalahating trained natin. Elite force ang hukbo ni Desmond. Malakas man tayo, napakalaki ng bilang ng kalaban. Ang tanging ganap na kumpletong armadong sundalo ay 4,000 lamang. Marami man yun, maliit lamang sa proporsyon ng kalaban. Pumikit si Ghislaine at nagmuni-muni. Naiintindihan niya ang panganib ng pagsugod sa ngayon. Pwedeng humawak ng depensa, pero kulang ang training at kagamitan ng sundalo. Mapaminsala ang magiging pagkawala. Hindi kailanman iniisip ni Ghislaine ang talo, ngunit kung masyado ang magiging pinsala, kahit panalo ay hindi rin tunay na panalo. Hindi lang siya nakikipaglaban sa duchy, haharapin niya rin ang puwersang higit pa sa kanila. Walang halaga ang panalo sa isang labanan. Kahit talunin niya si Desmond, hindi magtatapos ang digmaan. May susunod na laban na susubok muli sa kanila. Kaya't ang paghahanda ay dapat lubos at mabilis. Ang pagbabawas sa pinsala ay mahalaga para magpatuloy sa pakikipaglaban. Sana'y may kaunting oras pa. Sa tulong ng kanyang ama at ni Marquis Branford, hindi magiging mahirap palakasin ang kanilang puwersa. Sa oras na dumating ang reinforcements, halos matatapos na rin ang mga bagong pana. Ngunit wala ni kaunting oras para dito. Kung magtatanggol lamang at hihintayin ang tulong, mawawala ang malaking bahagi ng kanilang hukbo. Pinili ni Count Desmond ang tamang sandali at umatake ng may nakaka-overwhelm na puwersa. Walang ibang paraan. Kailangan nating umatras at muling ayusin ang plano. Matapos magpasya, binuksan ni Ghislaine ang kanyang mga mata at sinabi, ilipat ang lahat ng yaman at sundalo sa lumang rehiyon ng Fenris. Tumango ang mga vassal. Ang paglipat sa Fenris ay halos katumbas ng pagbibitiw sa rehiyon ng Caboldi. Damdamin ng panghihinayang ang bumalot sa lahat. Sayang ang pinaghirapan nating paunlarin ang teritoryong ito. Ngunit wala tayong magagawa. Hindi pa natin kaya labanan ang 30,000 hukbo. Kailangan nating maghintay ng ibang pagkakataon. Habang may panghihinayang, nakaramdam rin ng kaunting ginhawa ang mga vassal. Kung pinilit lang ng Lord na makipaglaban sa hindi handang sundalo, baka lalo pang masira ang lahat. Hindi alam ng vassal ang tungkol sa reincarnation ni Ghislaine. Akala nila'y matigas at padalos-dalos lang siya. Ngunit hindi kailanman kumikilos nang walang plano si Ghislaine. Laging tinitimbang ang oras at resulta. Ganito lamang ang isang tao na handang humarap sa labanan, hindi tatanggap ng labanan na tiyak ang malaking pinsala. Magtatayo tayo ng depensibong linya sa paligid ng Fenris Castle.
Kapag handa na, aayusin natin ang hukbo at bawiin ang rehiyon ng Caboldi. Si Claude, halatang nakaramdam ng ginhawa, ay tumango. Napatibay na natin ang kastilyo para sa digmaan, kaya dapat kakayanin ito. Magaling, sirain ang mga kritikal na pasilidad at ilipat agad ang lahat. Ipabatid kina Jillian at Kaur na bumalik agad. Malaki na ang naunlad ng rehiyon ng Caboldi, mayaman sa iron ore. Maaaring kontento si Count Desmond sa pagkakamit nito. Kahit hindi, aabutin siya ng oras bago ganap na makontrol ang rehiyon. Hayaan mo siyang magdiwang. Mapait man sa kalooban, pansamantala, ang pag-atres ang tanging opsyon. Kapag handa na, pwede na silang lumaban at samantalahin ang pagkakataon. Bagamat hindi magiging madali labanan si Desmond pagkatapos niyang makuha ang Caboldi. Sa utos ni Ghislaine, agad kumilos ang mga vassal. Isa pang hamon, pakalmeyin ang mga residente ng teritoryo. Personal na naglibot si Ghislaine para magbigay ng kapanatagan. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo sasaktan ni Count Desmond. Babalik ako para sa inyo. Mahalaga ang populasyon para sa kaunlaran ng rehiyon. Hindi ganap na baliw si Harold upang gumawa ng ganap na massacre. Dahil nawasak ang Second Corps, wala nang puwersa na makapipigil kay Count Desmond. Mabilis at tense ang galaw ng mga vassal. Kahit mabagal ang pag-usad ng hukbo ng kalaban, maliit na distansya lang ang natitira at malapit na silang makarating. Hindi nagtagal, dumating ang maraming trainees at supply sa kastilyo. Pinadala ni Jillian ang mga sundalong nag-training sa Southern Region matapos marinig ang balita. Natanggap ang ulat, tinanong ni Ghislaine, nasaan si Jillian? Si Jillian, kasama ang 100 knights at 1,000 sundalo sa fort, ay hindi pa nakabalik. Iniabot ni Claude ang isang liham. Habang binabasa ni Ghislaine, lalo pang tumindi ang kanyang ekspresyon. My Lord, naiintindihan ko ang inyong desisyon na umatras, dahil hindi pa kumpleto ang paghahanda namin. Ngunit ang pagkawala ng lugar na ito ay maaaring magastos ng maraming taon ng progreso. Huwag po nating iwan ang lupain. Pinangako ninyo na kapag handa na ang ating armas at sundalo, tiyak na tayo'y mananalo. Iaalay ko ang aking buhay para mabili ang panahong yun. Naalala ko pa ang sinabi ninyo. Ipagwawakas ko ang kahirapan ng teritoryong ito. Hindi pa unti-unti, kundi parang bagyong ulan. Nakamit mo ang imposible, my lord. Alam kong mahalaga ang lugar na ito sa pakikipaglaban sa mas malalaking kaaway sa hinaharap. Huwag mong iwan. Hawakan namin ng knights ko ang depensa. Ipagpatuloy ang paghahanda at tiyakin ang tagumpay. Kung magagawa mo, hindi mo lang dadalhin ang ulan sa hilaga, magdadala ka ng bagyo. Jillian, tumimbang ang mukha ni Ghislaine. Handa nang ialay ni Jillian ang buhay para sa pangarap ni Ghislaine. Sa malungkot na katahimikan, iniabot ni Claude ang isa pang liham. Ano ito? Mula sa mga knights na kasama niya. Binuksan ni Ghislaine ang liham. Naglalaman ito ng mensahe mula sa 100 knights, bawat isa'y nakatuon sa kanilang lord. Natatakot ka ba, Captain? Hawakan namin ang depensa. Huwag mag-alala. Tama lang sa iyo, palaging mayabang. Bakit lagi mo akong binabastos? Sayang, hindi ko makita ang inyong seryosong mukha ngayon. Puno ng tapang at pang-iinsulto, karaniwang asal ng mga mercenary. Alam nilang malapit na ang panganib, kaya naglakas loob silang magsalita. Habang binabasa, hindi napigilan ni Ghislaine ang tumawa. Matapos tumawa ng matagal, bigla siyang tumigil at bulong, minsan, hindi umaayon ang plano sa inaasahan. Plano lang ang plano. Walang planong perpekto, natural lamang na magbago ang reaksyon batay sa sitwasyon. Ang mahalaga ay ang resulta. Wala kang iniisip na padalos-dalos, di ba? Tanong ni Claude, nanginginig. Hindi pinansin ni Ghislaine, at nagpatuloy. Huwag huminto sa training ng sundalo. Paano? Magpatuloy sa paggawa ng bagong pana at galbanium armor. Ilaan ang lahat ng yaman ng estate para dito. My lord. Alam ninyo namang wala tayong chance kung makikipaglaban tayo. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagdesisyon kang umatras? Walang pagtutol. Pagtitiwalaan natin si Jillian at ang knights na bumili ng oras. At tatapusin natin ang paghahanda ng mabilis. Pagkatapos, pupunta tayo at ililigtas sila. Pinilas ni Ghislaine ang liham sa kamay, at ngumiti ng may tapang. Mapapahamak sa digmaan si Harold Desmond. Kuta ng Stonehaven.
Ang pinakamalaki at pinakamatibay na kuta na nagbabantay sa timog na rehiyon ng Fenris. Dito pinamamahalaan ni Jillian ang mga bagong recruit mula sa timog. Narito na ba ang lahat? Opo, gaya ng iniutos ng instructor, lahat ay nagtipon. Ang sumagot na may pabirong tono ay si Lucas, ang self-proclaimed na henyo sa paggamit ng sibat. Ang mabilis niyang pag-unlad ay nagbigay sa kanya ng pansamantalang posisyon bilang adjutant ni Jillian. Ipinadala na ni Jillian ang lahat ng recruit, bakal, at iba pang mahalagang kagamitan kay Ghislaine. Samantala, pinag-isang muli niya ang lahat ng nagkalat na puwersa at supply mula sa timog sa kuta na ito. Tumayo sa tuktok ng mga pader, tumango si Jillian habang pinagmamasdan ang nagtipong mga sundalo at knights. Sa ngayon, natitira lamang ang 1,000 sanay na sundalo at 100 knights. Ang mga sundalo, nakasuot ng makintab na pilak na armor, ay halos hindi na may pagkakaiba sa mga knights. Ang mga tropang ito, na lumahok sa digmaang Cabaldi at sumailalim sa matinding pagsasanay mula noon, ay kabilang sa mga elite sa elite. Karapat-dapat ang kanilang reputasyon bilang parang knights. Samantala, ang 100 knights ay nakasuot ng bagong itim na armor. Binigyan sila ng ranggo bilang decurion, bawat isa ay namumuno sa 10 sundalo. Alam ni Jillian na ang puwersang ito lamang ay sapat na upang matalo ang kahit na mid-sized na teritoryo. Ngunit, lumihis ang tingin ni Jillian sa lampas ng pader ng kuta. Desmond, sa malayo, nagkampo na ang 30,000 kataong hukbo ni Desmond, isang puwersang higit pa sa kanilang kakayahan. May dahilan kung bakit tinawag si Desmond na pinakamalakas sa Hilaga. Ang kanyang teritoryo ay puno ng mga elite na sundalo at mataas ang ranggo ng knights. Bagaman alam ni Jillian na walang pag-asa sa labanan laban sa kanila, hindi opsyon ang pag-atres. Sa mabigat na tinig, binalaan niya ang kanyang hukbo. Ang layunin natin ay hindi talunin sila. Layunin natin ay bumili ng sapat na oras para makumpleto ng ating Lord ang huling paghahanda. Tumango ng tahimik ang mga knights. Nagpatuloy si Jillian ng may determinasyon. Kung mabagsak ang kuta na ito, mabilis na uusad ang kalaban patungo sa puso ng teritoryo. Ano man ang mangyari, kailangan nating ialay ang ating buhay para pigilan sila. May network ng mga daan na nag-uugnay sa kuta sa mga lungsod at central stronghold ng teritoryo. Kung mabuksan ang kuta, mabilis na maaabot ng 30,000 kataong hukbo ang kabisera. Tumunog ang labi ni Lucas, nagsalita. Hindi ba mas mabuting umatras na lang? Alam nating ayaw ng Lord na mamatay tayo dito. Masungit man siya, pero inaalagaan niya ang kanyang mga tao. Pwede ba nating iwan ito at bawiin na lang mamaya? Tumanggi si Jillian ng buong tiwala. Huwag, napakalaki na ng naunlad na lugar habang nandito tayo. Kung mapasa kamay ni Count Desmond, mahirap itong mabawi. Pwede naman sigurong tulungan tayo ng Royalist faction, di ba? At gagamitin nila yon bilang dahilan para kunin ito para sa kanila. Baka hindi na natin ito maibalik. Huwag nating kalimutan, pwede ring suportahan ng Duke faction si Desmond ng karagdagang puwersa. Walang masabi si Lucas at napatahimik. Ang Cabaldi, na sagana na sa bakal, ay higit pang umunlad. Tumaas ang antas ng pamumuhay, at dumami ang populasyon dahil sa mga migrante. Walang lord ang sasakupin ng ganitong lugar at agad na sesuko. Ang kaunlarang ito ay tiyak na akitin ng iba pang nais maghari, nagdudulot ng walang katapusang labanan para sa lupain. Sa matalim na tingin, binalaan ni Jillian ang mga knights. Ang lugar na ito ay naglalaman ng pangarap ng ating Lord. Nakarating tayo dito kasama siya. Isipin niyo kung gaano tayo naghanda upang pangalagaan ang lupang ito. Kung mawawala ito, mawawala rin ang lahat ng ating pinaghirapan. Itinataas ng isang knight ang kamay, pwede bang umalis ang gustong tumakas? Ngumiti si Jillian ng may tindi. Huwag, mananatili kayo dito at mamatay para sa ating Lord. Ialay ang inyong buhay para hadlangan ang kalaban. Napatawa ang mga knights, nagbibiro sa kanilang mga komentaryo. Grabe, parang old school na loyalty. Parang dating mercenary days mo. Masipag sa kontrata, mas gusto ko pang tumakas at mamuhay ng maayos sa iba pang lugar. Ngunit tumawa rin si Jillian. Wala sa kanila ang tatakbo. Hindi na sila simpleng nasasakupan, naging kasama na sila, sabay na lumaki at nagtiyaga sa ilalim ng pamumuno ni Ghislaine.
Boom! 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 Ang malalalim na tunog ng tambol ng digmaan ay umalingaw-ngaw habang nagsimula ng kumilos ang kalaban. Unang gumalaw ang 12 kanyan. Napatingin ng may kaba ang mga knights at sundalo sa paligid ng kuta. Itinaas ni Jillian ang kamay, maghanda sa labanan. Magkalat at depensahan ng kuta laban sa pag-atake ng kanyan. Kaagad, lumipad ang malalaking bato. Crash! Boom! Bang! Tinutugis ng mga bato ang pader ng kuta nang walang tigil. Ilan ay bumagsak sa loob, winasak ang mga supply at gusali. Wala silang magagawa kundi magtago. Crash! 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 Nagkalat ang debris habang nasesira ang itaas na bahagi ng pader. Ngunit ang kuta, pinatatag sa pamamagitan ng masusing paggawa, ay matibay laban sa onslaught. Pinagmamasdan ang sitwasyon, iniutos ni Harold sa catapults na huminto pansamantala. Ginastos nila ang kayamanang nakuha para palakasin ito. Naka-armored pa ang sundalo parang knights. Magandang bilang din. Lahat ng sundalo ng kalaban ay mukhang naka-armored, kahit si Harold ay duda kung tunay na knight sila. Ngunit sa pagtingin sa natatanging itim na armor, naalala niya ang isang bagay na nakalimutan niya sandali. Black unit ba ito na nakilala sa siege ng Perdium? Dumami ang bilang nila. Noong una, tinatayang 5 pang sundalo lamang, ngayon ay halos 100 na. Hindi man makagamit ng mana, pambihira ang kanilang kasanayan. Mukhang ginamit ng Lord ang kayamanan para palakihin ang unit na ito. Mga sundalo silang elite, ginagampanan ng papel ng knights, bagaman hindi tunay na mana-wielding knights, mas mahusay sa karaniwang infantry. Ipagpatuloy ang catapult attacks. Mages at archers, maghanda sa labanan. Mula sa likuran ni Harold, lumapit ang isang matandang lalaki na may puting balbas, si Willow. Personal mage ni Desmond, isang 6th circle mage. Ano ang utos mo? Iuusad natin ang siege towers. Bago yun, magdulot ng pinsala sa malawak na lugar. Suriin din ang mga bitag sa lupa habang umaabante. Naiintindihan. Sa isang galaw, pinangunahan ni Willow ang 20 mages. Masyadong malayo para epektibong maglabas ng spell, kailangan nilang lumapit. Boom! 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 Tumunog muli ang tambol habang umaabante ang mabigat na infantry, tinatakpan ang mga mages at archers. Siniguro ng mages na walang bitag sa lupa. Dahan-dahan silang umusad, natuto sa nakaraang sorpresa. Walang traps. Bilisan, utos ni Willow. Tiningnan ni Jillian ang mabilis na paglapit ng kalaban, at sumigaw, "Fire!" Whoosh! Libu-libong palaso ang bumuhos sa himpapawid, bumagsak sa kalaban. Lahat ng sundalo ng Fenris ay sanay sa anumang sandata, kabilang ang pana. Kahit ang natitirang tropa sa kuta ay nakasama sa pagbabaril. Thud! 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 Nabigla ang mabigat na infantry, inangat ang mga kalasag para harangan ang palaso. Sandaling huminto ang kanilang pag-usad. Si Harold, nabigla rin. Lahat sila archers. Hindi makatwiran. Kahit elite army, hindi basta sanayin sa lahat ng sandata, kailangan ng oras at pera. May dahilan kung bakit espesyal ang mga troop ng ibang lord. Magaling. Kung archers lahat, mahina sila sa malapitang labanan. Isulong ang siege towers. Ipagpatuloy ang bombardment hanggang makalaban. Huwag silang bigyan ng pahinga. Nagsimulang umusad ang 8 siege towers, sinamahan ng walang tigil na pagbaril ng archers at spells. Boom! 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 Sumabog ang mga fireball mula sa gitna ng infantry, tina-target ang mga sundalo sa pader. Bumalik, sumulong ang Fenris Knights gamit ang malalaking galbanium shields, tinatakpan ang mga sundalo sa likod. Boom! 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 Sa bawat sunod na impact, umatras ang knights, nanginginig sa loob ngunit nagtiyaga. Pinalakas ng mana ang kanilang shields. Hindi lamang spells ang pag-atake, bumuhos rin ang mga palaso, kasabay ng catapult. Crash! 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 Magtago! Magtago! Magkalat! Itaas ang shield sa ulo. Diyos ko, kaya pa ba natin ito? Halos maubos na ang lakas ng knights. Halos bumagsak na sila sa pangangailangan na tumalon, hamarang, at tiisin. Hindi lang bilang ang problema, pinagtagumpayan sila ng koordinasyon at lakas ng Desmond forces, walang puwang para umatake.
Ngunit nakatulong ang galbanium shields para harangan ang walang tigil na palaso. War. Dumating ang nakakatakot na surge ng magic sa himpapawid, palatandaan ng high circle spell. Nagtinginan ang mga knights, nagbulong. Grabe, hindi biro ito. Talaga bang inasahan tayo ng Lord na makipaglaban sa mga halimaw na ito? Level na level ang mga ito. Nagsama-sama ang magic sa himpapawid. Si Willow, matapos ang incantation, kumaway. Fire Rain. Free Wash. Daang-daang fireball ang bumuhos mula sa langit, walang pinipiling target. Sumigaw ang mga knights. Lahat, magtipon. Kayang harapin ang mga atake mula sa harap, ngunit walang makakapigil sa ulan mula sa langit. Kahit na may galbanium shields, hindi makakayanan ng sundalo ang high circle spell. Ibinuhos ng knights ang mana sa armor. Mula sa gaps ng armor, lumiwanag ang enerhiya, bumuo ng semi-transparent shields. Boom! 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 Naapektuhan ng mga fireballs ang lahat ng nasagasaan. Nawasak ang solidong bato sa bawat impact. Ngunit ang knights at sundalo sa loob ng shields ay ligtas. Ang mga pader at tore ay nasira, ngunit sila'y buo. Si Willow, nagmamasid, napabulong, dispel. May sixth circle mage ba sila? Ramdam niya ang interference sa kanyang magic. Para mangyari yun, kailangan ng mage ng parehong rank, o malakas na enchantment. Ngunit tila mali. Ang tunay na sixth circle mage ay mawawasak ang spell bago pa man maitatag. Gumamit ba sila ng rune stones para mag-set up ng magic circle? Saan sila nakakahanap ng sixth circle mage para dito? Tinapak niya ang dila at naghanda ng panibagong spell. Kung magic artifact lamang, mawawasak din ito sa matagal na presyon. Boom! 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 Muling bumuhos ang fireballs, ngunit na-neutralize ng knights' shields. Mahusay ang pagkakagawa. Frustrated, inihanda niya ang panibagong spell. Malaki ang mana drain, ngunit kakayanin niya basta ligtas. Boom! 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 Habang hindi pa natatapos, nagsimulang umusad muli ang siege towers. Inis si Willow, umatras. Pinanood ni Harold ang eksena ng walang emosyon. Pwedeng patuloy nilang wasakin ang kalaban mula sa malayo, pero hindi opsyon yun. Magsisimula na ang mabilisasayon ng hukbo ng kaharian. Matapos patayin ang second core, alam ni Harold na magpapadala ng reinforcement si Marquis Branford. At wala si Ghislaine. Gusto niyang may gawin tayo na hindi inaasahan habang abala tayo. Tulad ni Ghislaine, nagmamadali rin si Harold. Ibinuhos niya ang lahat sa atake, layuning sakupin ang kuta bago matapos ang araw. Lumapit ang mga siege towers, nagdulot ng pangamba sa knights. Kalahati na lamang ng mana ng knights ang natitira mula sa depensa at magic assaults. Hehe, napatawa ang knights, alam nilang mas mahihirapan pa sa susunod na labanan. Ngunit kung wala ang craftsmanship ng dwarves at mages, malaki ang pinsala sa kanila. Lumapit ang siege towers, nagbabato ng arrows. Mula sa tuktok, may karagdagang archers na tumatarget sa depensa. Instructor, ano ang plano? Ang dami ng siege towers. Sigaw ni Lucas. Hintayin nating lumapit sila. Mas maganda kung maabot nila ang pader, sagot ni Jillian. Kung palaban mula sa malayo, walang panalo. Sa ganitong paraan, mauubos ang kalaban ng walang kabuluhan. Naintindihan ni Jillian na pressured rin ang kalaban na kumilos ng mabilis. Huminga ng malalim ang tropa ng Fenris, naghihintay sa paglapit ng kalaban. Thud, 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 thud. Naabot na ng 8 siege towers ang pader. Nag-umpisa nang dumagsa ang sundalo ng Desmond, parang mga langgam. Si Jillian, may titig na puno ng puot, sumigaw. Maghanda, clank, clank, clank. Ibinaba ng knights at sundalo ang visors, sarado na ang armor. Dati, bukas ang faceplates para sa mas malinaw na paningin, ngunit hindi na kailangan ngayon. Walang panlaban mula sa Fenris troops. Nagkaroon ng lakas ng loob ang sundalo ni Desmond, dumagsa sa siege towers. Thud, thud, thud. Bumagsak ang drawbridges, sinalpok sa pader. Sa loob, dumagsa ang sundalo ni Desmond na puno ng puot. Muli, sumiklab ang liwanag mula sa gaps ng armor ng knights habang pinaganya nila ang depensa. Nagliyab din ang kanilang mga mata ng determinasyon.
Itinapon ni Jillian ang kanyang shield at hinawakan ang dalawang dambuhalang axes. Sa tinig na puno ng puot, napabulong. Dumating na kayo ng malayo. Panahon na para ayusin ito ng maayos. Nang lumabas ang mga sundalo mula sa mga siege towers, sinalubong sila ng isang sitwasyon na hindi pa nila naranasan dati. Boom! Si Jillian ang unang tumalon sa isang siege tower, hawak ang kanyang mga palakol ng may malupit na puwersa. Sunod-sunod ang mga knight sa kanya, pumasok sa siege towers na parang bagyong walang humpay. Boom! Boom! Sumabog ang mga sigaw sa makipot na loob ng siege towers habang ang mga sundalo ni Desmond ay nahulog sa biglaang atake. Anong nangyayari dito? Panatilihin ang linya, hadlangan sila. Mas makipot ang loob ng siege towers kaysa sa inaasahan, kaya napilitang magsiksikan ang mga sundalo ni Desmond. Boss! Habang gumagalaw ang mga knights ng Fenris, lumiwanag ng maliwanag ang enerhiya mula sa kanilang armor. Gamit ang pinahusay na lakas at bilis, walang awa nilang pinaslang ang mga kalaban na nakapako sa paligid. Thuwak! 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 Napakabilis ng galaw ng kanilang mga armas na halos nagiging blur. Bawat palo ay nagpapakawala ng mga ulo at sumusugat sa katawan. Nag-iiwan ng kasiraan sa kanilang daraanan. Sa sandaling yun, bawat knight ng Fenris ay may kapangyarihang halos katumbas ng mataas na ranggong knight. Kahit ang elite soldiers ni Desmond ay hindi makatiis sa ganitong lakas. Bang! 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 Umuuga ang tunog ng kanilang mga palo sa siege towers, kaya nanginginig ang mismong mga pader. Ang mga knights ng Fenris ay lumalaban ng walang tigil. Umaalon ang mana sa kanila, pinupuno ang paligid ng presensya ng kapangyarihan, ang unang palo ay dapat overwhelming. Dito mo mapuputol ang momentum ng kalaban. Lalo na kung tayo'y binibilang. Itong leksyon ang paulit-ulit na tinuro ni Ghislaine sa bawat training session. Naalala ito ng mga knights, at ngayon ay kailangan nilang ipatupad sa tunay na labanan. Kung mahihirapan tayo ngayon, patuloy silang dadagsa. Iyan ang iniisip ng lahat. May hangganan ng lakas na galing sa armor, kaya kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon. Layunin nilang sirain ang loob ng kalaban at pilitin silang umatras. Kung mabibigo sila, patuloy lamang dadagsa ang reinforcement ng kaaway. Lumaban ang mga knights ng walang inisip, inilalagay ang buhay sa panganib habang ibinubuhos ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Boom! Sunod-sunod bumagsak ang mga sundalo ni Desmond, hindi makapaghanda sa biglaang puwersa ng atake. Ito ang kapangyarihan ng knights na handang ialay ang lahat. Halos katulad ng high-level knights, pinigilan ng mga Fenris knights na makaalis kahit isa sa mga siege towers. Sa gitna nila, nangingibabaw si Jillian. Bawat siege tower ay may halos 10 knights, ngunit hawak ni Jillian ang isang tower ng mag-isa. Parang leon sa gitna ng mga tupa, winawasak niya ang kanyang mga kalaban ng brutal. Crack! Bawat palo ng kanyang palakol ay tumatagas sa maraming katawan, at ang lakas ng bawat palo ay naitatanim sa pader ng siege tower. Boom! Boom! Dahil sa walang tigil na pag-atake ni Jillian, nanginginig ang buong tower. Kahit ang mga sundalo ni Desmond na umaakyat ay mabilis na pinapabagsak. Anong halimaw yan? Itaboy sila. Itaboy pabalik. Impyerno. Dalhin ang mga knights dito. Matatag si Jillian, pinipigilan ang hagdanan at pinapatay ang sinumang nagtatangkang lumapit. Plano ni Desmond na unahin ang mga siege towers upang makakuha ng foothold ang mga sundalo sa loob, kasunod ang pag-akyat sa hagdan. Ibig sabihin, hanggat nakablock ang exit ng tower, walang paraan ang kalaban para umatake. Sa makipot na daan, konting malakas na tao ay makapipigil sa mas malaking bilang. Ginamit ni Jillian at ng Fenris Knights ang advantage na ito upang isara ang bawat butas. Samantala, hindi rin nagpahinga ang mga sundalo ng Fenris. Fire! Patuloy ang pagbabaril. Mula sa pinakamataas na bahagi ng siege towers, bumuhos ang mga palaso ng archers ni Desmond, sinusubukang supalin ang Fenris soldiers. Ngunit suot ng Fenris troops ang buong galbanium plate armor. Kahit hindi nila natabunan ng shield ang mga palaso, protektado sila mula sa malalaking pinsala. Nang mapagtanto na maliit lamang ang banta ng mga palaso, naging mas matapang ang Fenris soldiers sa kanilang kontra-atake. Whoosh!
Ang mga archers ng Fenris ay sumagot, tinutok ang mga palaso sa tuktok ng siege towers. Lahat sila ay naka-armor. Hindi natin matalo. Dam-apa, lihis. Nag-ulo ang archers sa tuktok ng tower. Hindi kayang tusukin ng simpleng arrow ang plate armor. Kung walang eksaktong tama sa vulnerable spots tulad ng joints o leeg, walang silbi ang kanilang atake. Isang panig ang halos tiyak na mamamatay, habang ang kabila ay halos di matibag. Naging pabor ang imbalance sa Fenris. Pagsapit ng oras na umakyat ang mga sundalo sa hagdan, halos nawasak na ang mga archers sa tuktok ng tower. Ngunit tuloy pa rin ang mga puwersa ni Desmond. Umakyat, dagsame sila sa bilang. Sumunod sa utos ng kanilang mga commander, sumigaw ang mga sundalo ni Desmond at umatake sa hagdan na parang mga langgam. Panatilihin ang linya. Sumigaw si Jillian, ilang knights ng Fenris ang tumalon palabas ng tower. Isa pang knight ang pumasok sa tower na hawak ni Jillian. Kalahati ng knights ang nag-block sa exits ng tower, habang ang iba ay humarap sa mga umaakyat. Boom! Boom! Kahit ang umaakyat, hindi makakuha ng pwesto. Basang-basa sa dugo si Jillian mula ulo hanggang paa, walang tigil na pinapatay ang kalaban. Hindi tulad ng ibang knights, wala siyang espesyal na armor. Nalampasan na niya ang limitasyon ng kahit na anong armor, salamat sa pagtuturo ni Ghislaine. Habang nagwawala si Jillian, unti-unting napapagod ang iba. Dumimdim ang liwanag mula sa kanilang armor. Impyerno, nanginginig ang mga kamay ko. Uubos na ang mana ko. Hindi ko na kaya. Halos naubos ang mana sa depensa laban sa unang magic barrage. Ramdam na ramdam ang pagbagal ng kilos. Malapit na silang bumagsak sa pagod. Ngunit pinunan ng mga sundalo ng Fenris ang puwang ng humihina. Naalis sa suppression ng tower, bumuo sila ng ranks at umatake pabalik sa kaaway. Tumawa si Lucas, tinusok ang kanyang sibat sa isang kalaban. Haha! Ang galing pala natin. Napatunayan ng galbanium plate armor ang halaga nito. Kahit ang elite soldiers ni Desmond ay hirap sa pag-penetrate. Sa pagtaas ng kumpiyansa, nagsimulang duminahin ng Fenris soldiers ang battlefield. Napansin ito ng kalaban, kaya ilang knights ni Desmond ang umakyat sa hagdan at tumalon sa pader. Clang! Isa sa knights ni Desmond, nag-channel ng mana sa blade, tumama sa armor ng isang Fenris soldier, nag-iwan ng malalim na hiwa. Habang nag-stagger ang sugatang sundalo, lumapit ang knight para tapusin ito. Boom! Lumipad ang palakol ni Jillian. Hinati ang ulo ng knight bago pa man niya maipatupad ang atake. Tutukan ng knights. Iwan ang sundalo. Ang sigaw ni Jillian ay umalingaungaw sa battlefield, nagpapaigting sa mga Fenris knights na atakihin ang knights ni Desmond. Nag-alab ang laban. Bazang! Muli, nagliwanag ang armor ng Fenris knights, umaalon ang mana sa sukdulan. Walang panahon sa pag-iisip, mamamatay na lang tayo dito. Kinalimutan ang lahat ng pag-iingat, ibinuhos nila ang lahat sa labanan. Ang layunin ay bumili ng oras. Ngunit hindi na yon ang iniisip nila. Ang tanging iniisip, patayin ang pinakamaraming kalaban. Kung mamamatay ako, dadalhin ko rin ang marami sa inyo. Dahil sa desperasyon, lumaban ang Fenris Knights nang may tibay na ikinagulat pa ang mga knights ni Desmond. Boom! Impyerno! Anong mga halimaw to? Patuloy na umatras ang mga knights ni Desmond, marami ang namatay. Bagaman elite, hindi lahat sila high-level knights. Ang lakas ng Fenris Knights, pinalakas ng armor hanggang halos high-rank ang knights. Ay hindi matalo. Kung naghintay lamang ang kalaban, pwede nilang napanalo ang laban, ngunit hindi nila ito na-realize. Dagdag, umatake ng todo, huwag pabayaan. Ang mukha ni Jillian ay parang demonyo, ang mga mata ay parang nagliliyab. Kailangan ko pang humawak at itaboy sila pabalik. Alam niya na may limitasyon ang kapangyarihang hatid ng armor. Bagaman mas matagal ang duration kaysa dati, ramdam niya na papalapit na ito. Ngunit hindi pwedeng huminto, kung mawalan sila ng momentum sa unang atake. Magiging walang silbi ang kanilang presensya. Kung umatras tayo ngayon, tapos na. Kung magkamali kahit isang beses, babagsak sila sa bilang ng kalaban. Upang makabagal kahit kaunti, kailangan nilang ilabas ang lahat ng lakas at talunin ang kaaway ngayon.
Ang malakas na unang atake ay magdudulot ng pag-iingat sa kalaban sa susunod na engkwentro. Habang mas maingat sila, mas maraming oras ang naibibili para sa Lord. Hindi posible na talunin o pigilan ang kaaway sa kabuuan. Ang bilang ng kalaban ay hindi matatalo. Tanging kaya nilang gawin ay magtiis hanggang dumating ang Lord. Dahil dito, patuloy na pinapatay ni Jillian ang kanyang kalaban. Magtiis. Kaya natin ipagtanggol ito. Sigaw niya sa buong lakas, pinapalakas ang mga knights. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na sakit ang tumama sa kanyang tagiliran. Thunk! Lumiko siya at nakita ang isang knight ni Desmond na palihim na lumapit at sinaksak siya. Sa gitna ng labanan, nakakita ang kalaban ng puwang, patunay sa kanilang galing. Kumintal sa labi ni Jillian ang isang maikling ngiti. Ang knight, sigurado sa tagumpay, ngumiti ng may kayabangan. Mayabang. Agad na pumikit si Jillian, hinawakan ang leeg ng knight ng brutal. Crack! Iyon na ang huling tunog ng knight. Hinulag ni Jillian ang kanyang palakol, hinati ang ulo ng knight. Sadyang pinalala ni Jillian ang kanyang mga atake. Basang-basa sa dugo mula ulo hanggang paa, nagwawala siya parang mabangis na hayop, nagdudulot ng takot sa mga sundalo ni Desmond. Sinong gustong mamatay, lumapit dito. Boom! Bawat hakbang ni Jillian, tila bumuo ng bitak sa lupa. Ang mana-infused na sigaw ay parang kayang basagin ng hangin sa paligid. Habang sumusulong, ang mga sundalo ni Desmond, knightsman o infantry, ay nagatubili at umatras. Tinitingnan siya na parang hindi matatalo. Hindi lamang si Jillian, ang mga knights sa itim na armor ay kasing lakas. Ang battlefield ay puno ng halimaw. Mga halimaw. Gamit lang ang iilang sundalo. Paano magkakaroon ng Fenris ng ganitong mga mandirigma? Napatawa ng hollow laughter ang mga puwersa ni Desmond. Hindi nila akalaing sila pa ang matutulak pabalik. Hindi nila inasahan na may ganitong dami ng makapangyarihang mandirigma ang Fenris. Kahit ang mga sundalo, dahil sa kakaibang kagamitan, ay nakikipaglaban na parang low-level knights. May reputasyon ng Fenris Army, at inasahan ng kalaban ang matinding labanan. Pero lampas sa kanilang imahinasyon ito. Ito ay puwersa na lampas sa katwiran. Kahit si Harold, nanunood mula sa malayo, ay namangha. Paano posible ito? Ipinadala niya ang 5,000 troops sa unang atake. Inaasahan na malalampasan nila ang kuta sa isang strike. Ngunit nabigo ang malaking puwersa na pasukin ang depensa. Hindi man lang nila napinsala ng malaki ang kaaway. Hindi ito makatwiran. Naitayo ba ni Ghislaine ang ganitong hukbo? Ang mga nakaitim na armor ay malinaw na nasa antas ng knights, at least mid-level sa skill. Dagdag pa, suot ng mga sundalo ang buong plate armor. Mahirap talunin ng karaniwang infantry. Mas lalala pa, maling akala na archers lang ang kaaway. Napakahusay din nila sa melee combat. Isang hukbo na 1,000 lamang, ngunit kaya lumaban sa 10,000. Maaari rin akong napatay ng halimaw na yan. Nang inig si Harold, kamakailan lang, nag-recruit ang Fenris ng malaking puwersa. Paano kung kaunti pang na-late siya? Kahit may 100,000 troops, walang garantiya ng tagumpay kay Ghislaine. Ang pagkakaroon ng knights ng ganitong caliber ay kahanga-hanga, pero ang commander nila ay mas kahanga-hanga. Katumbas ni Victor sa antas, o baka mas mataas. Ang galing niya sa labanan ay pambihira. Ngunit ang kasidhian niya ay walang kapantay. Pula na ang puting buhok niya sa dugo, simbolo ng kanyang mabangis at walang kontrol na estilo ng pakikidigma. Sino ang nakakaalam kung kailan nakalap at na-train ni Ghislaine ang ganitong puwersa? Pumikit si Harold. Ito ay tadhana. Pinagpala ako ng langit. Hindi pinansin ang utos ng duke at ang balanse sa royalist faction. Kung hindi niya ginawa, siguradong matatalo siya sa lalaking iyon. Hindi siya basta upstart. Pagkatapos ng pagkatalo ni Victor, kinilala ni Harold si Ghislaine per diem, mapalad at kakayahan. Ngunit kulang ang pag-appreciate niya. Ghislaine ay isang halimaw na handang guluhin ang kaharian. Isang tao na may foresight at plano upang bumuo ng nakakatakot na puwersa. Wala ni Duchy ni Harold ang tunay na nakakaintindi kung sino si Ghislaine. Kaya paulit-ulit silang natalo sa kanya. Swerte, maswerte siyang natanto ito ngayon. Alam na niya kung sino si Ghislaine, at ano ang hinahanda.
Kaya pala, siya ang nag-aantay ng Civil War. Walang nakakaalam kung kailan sisiklab ang digmaang sibil. Nasa kamay iyon ng Duchy. Kung kay Ghislaine, siya mismo ang magpapasimula ng digmaan kapag handa na. Sisikaping lamunin ng Hilaga gamit ang nakakatakot na hukbo. Sapat na, tatapusin ng digmaang ito siya. Ang mga tropa sa harap niya ay matatag, ngunit 1,000 lamang. Laban sa napakaraming kalaban, tiyak na babagsak. Matapos magpas siya, itinaas ni Harold ang kamay. Baron Hutton. Opo, my lord. Lumapit ang isang mid-aged na lalaki, yumuko ng bahagya. Baron Hutton, vassal ni Desmond at kilalang knight. Maaari mo bang patayin ang enemy commander? Yung parang leon na may puting buhok. Maliwanag ang mga mata ni Baron Hutton habang pinagmamasdan ang pader at paggalaw ni Jillian. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Consider it done. Tumango si Harold, may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Si Baron Hutton ay isa sa pinakamahuhusay na mandirigma ng panig ni Desmond pagdating sa individual na labanan. Magaling, huwag ka nang mag-alala sa iba, patayin mo lang ang isa na yun. Uunawain, sumakay agad si Baron Hutton sa kanyang kabayo at tumakbo patungo sa kuta. Habang papalapit, hindi niya inalis ang tingin kay Jillian, ang lalaking walang humpay na pumapatay ng mga kabalyero at sundalo ng kanilang panig na tila walang kapaguran. Sa ilalim ng normal na pagkakataon, kahit si Baron Hutton ay hindi mangangahas na igarantiya ang sariling tagumpay laban sa kanya. Ngunit ngayon, malinaw na hamina na ang lakas ni Jillian matapos ang sunod-sunod na laban. Mabagsik pa rin ang kanyang kilos, ngunit kapansin-pansin ang pagbagal at pagkabawas ng puwersa. Ngayon na ang tamang oras. Pagdating sa malapit sa pader, tumalon si Hutton mula sa kabayo. 2 lundag lang, nasa itaas na siya ng hagdang yari sa lubad at kahoy, at marahang nakaakyat sa kuta. Doon niya hinugot ang kanyang espada. Clang! Narinig iyon ni Jillian. Dahan-dahan siyang lumingon, agad na nakaramdam ng kakaibang presensya. Hindi pangkaraniwan ang kalabang ito. Sa wakas, dumating na ang tunay na isa. Kahit magaan ang bawat hakbang ng dumating, dama ni Jillian ang bigat ng kapangyarihan na nagmumula rito. Kaya't inayos niya ang hawak sa kanyang malaking palakol at hinarap si Baron Hutton. Nanigas ang ekspresyon ni Hutton nang masilayan si Jillian ng malapitan. Marahil, ito na ang huling araw ko. Nakaharap niya ang isang sugatang mabangis na hayop, isang nilalang na kahit nasugatan ay handang lamapa. Isa lang na pagkakamali, at mababali ang kanyang leeg. Parehong agad nilang nakilala ang galing ng isa't isa. Walang salitaan, sabay nilang tinaas ang kanilang mga sandata. Klaang! Nagbanggaan ang palakol at espada, nagbunga ng nakabibinging tunog at umaapoy na mga tilamsik. Ang bawat pagtagpo ng kanilang sandata ay nagpakawala ng nakakabinging alon ng puwersa. Boom! Boom! Sa ilang sandali, wala nang lumapit sa kanila. Maging sariling mga sundalo'y umatras, hindi kinaya ang bagsik ng mga alon ng puwersang dulot ng kanilang sagupaan. Humataw si Jillian ng pabagsak, papunit sa bungo ni Hutton. Mabilis namang iniangat ni Hutton ang kanyang espada upang sagupain ito. Clang! Umuga ang kanilang mga katawan mula sa matinding recoil, nagbukas ng saglit na puwang. Mariing tumingin si Hutton kay Jillian. Narinig kong karamihan sa mga tauhan ni Count Fenris ay pawang mga bayarang sundalo. Ano ang pangalan mo, Jillian? Isang hamak na mercenaryo, ngunit kahanga-hanga. Ako si Baron Hutton, ang lalaking papatay sa iyo ngayon. Ngumisi si Jillian, matalim ang tingin. Pasaway ka ring bata, madaldal. Bahagyang kumunat ang noo ni Hutton. Siya'y nasa kalagitnaang edad na, hindi na dapat tawaging bata. Ngunit hindi pa tapos si Jillian. Marami ng palalo ang nagsabi niyan sa akin. Ngayon, lahat sila'y nakabaon na sa lupa. Ang talam ng bakal, walang pakialam kung sino ka. Gaano katanda, o ano ang titulo mo. Sa dami ng labanang nilampasan, sa dami ng malalakas na kalabang pinatahimik, ang mismong buhay ni Jillian ay patunay na siya'y halimaw ng digmaan. Ngumiti ng malamig si Hutton. Bastos, tignan natin kung sino sa atin ang siyang maililibing. Boom! Muling nagsalpukan ang kanilang mga sandata. Sa bawat sagupaan, lumalawak ang sakop ng kanilang laban, at parehong panig ay napilitang mag-atres, hindi makalapit sa bagyo ng kanilang banggaan. Si Hutton,
Maingat at perpekto, ang mismong larawan ng isang knight. Ang bawat kilos ay parang aralin mula sa aklat ng sining ng espada. Ang mga sundalong nakamasid, lalo na ang sa panig ng Fenris, ay hindi napigil ang humanga. Ngunit si Jillian ay kabaligtaran. Kumilos siya na parang mabangis na hayop, ang bawat atake parang kidlat na bigla na lamang dumadapo. Hindi matansya, hindi maipaliwanag. Ang kanyang galit at pagnanais pumatay ay ramdam ng lahat. Mula sa pananaw ng mga nakatingin, dalawang halimaw na magkaibang anyo ngunit magkapantay ang nagtatagpo. Dumami ang hiwa sa katawan ni Jillian, mga sugat sa braso at binti na nagdurugo. Si Houghton, sa kabilang banda, nananatiling walang tama, ngunit ramdam niya ang pagkakahuli sa bawat sagupaan. Ang palakol ni Jillian ay mabigat at walang patawad, isang tama lamang, at tiyak na kamatayan. Isang madulas na halimaw, bulong ni Jillian. Ngunit kapwa nila alam, hindi matatapos ito sa mga palitan ng normal na atake. Kakailanganin ng isa sa kanilang mag-alay ng sarili upang matapos ang laban. Kaya't nang muling bumangga ang kanilang mga sandata, umatras ng bahagya si Jillian, ibinaba ang depensa, inilantad ang kanyang dibdib. Halika, isang pang-aakit, isang bitag. Alam ni Houghton ang panganib, ngunit tinanggap ito. Tapusin na natin ito. Sumugod si Houghton, tinutok ang espada sa puso ni Jillian. Kasabay nito, inihampas ni Jillian pababa ang kanyang palakol. Isang payak ngunit mortal na palitan, sino ang mas mabilis at mas malakas? Swoosh! Ang espada ni Houghton, puspos ng mana, ay kumislap na parang sinag ng liwanag. Thud! Tumama ito, bumaon sa laman. Napangiti si Houghton. Tapos na ito, ngunit hindi niya kilala ang taong kaharap niya. Kahit nabutas ang kanyang dibdib, ngumisi si Jillian na parang demonyo at itinuloy ang kanyang pabagsak na hampas. Nagbitaw si Houghton sa kanyang espada at umatras. Boom! Crunch! Bamuka ang kanyang dibdib, nabasag ang baluti, at nagdugo ang kanyang katawan. Natigilan siya. Imposible, tinamaan ko ang kanyang puso. Ngunit napansin niyang bahagyang nailihis ang kanyang talam. Sa mismong oras ng palitan, inayos ni Jillian ang kanyang posisyon, isang galaw na posible lamang para sa isang veteranong sanay sa libu-libong labanang buhay o kamatayan. Dumura ng dugo si Houghton at bumagsak sa tuhod. Ag! Baron! Sigaw ng kanyang mga tauhan. Mabilis nilang kinalong ang sugatang pinuno at umatras, sa pilitang inilayo sa laban. Samantala, nanginginig si Jillian habang binunot ang espada mula sa sariling dibdib. Hawak pa rin ang palakol, ngunit halatang nanghihina. Hindi ko siya napatay. Kung hindi lang mabilis umatras si Houghton, tiyak ay durog ang kanyang dibdib. Tagapagturo, nagmamadaling sumugod ang mga kabalyero ng Fenris. Halatang wala ng lakas ang kanilang pinuno, kahit nananatili pa rin siyang nakatayo. Ang dugo ay dumadaloy mula sa malaking sugat sa kanyang dibdib. Ngunit kahit ganoon, pinilit niyang manatiling matatag. Sapagkat alam niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan, lalong lalakas ang loob ng kalaban. At saka muling umalingaw-ngaw ang tambol. Ngunit ngayon, imbes na umatake, unti-unting umurong ang mga tauhan ni Desmond. Mahigpit nilang pinalibutan si Baron Houghton upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Nakagan ng loob sa mga sundalo ng Fenris ang pag-urong ng kaaway. Salamat. Kung hindi sa tagapagturo, tapos na tayo. Kung hindi nadamay si Houghton, tiyak ay hindi basta-basta uurong ang hukbo ni Desmond. Ngunit sa lakas ng loob ni Jillian, pati si Harold ay nadaya, hindi niya nahalatang nasa bingit na ng pagbagsak ang mga tao ng Fenris. Nang tuluyan ng umatras ang kalaban, dumura ng dugo si Jillian at nagsalita, mabigat ang tinig. Maglatag ng depensa, siguraduhin na lahat ay makapagpahinga. Manatiling handa sa anumang oras. Lumapit ang mga kabalyero, tagapagturo, ayos ka lang ba? Dapat mong ipagamot agad yan. Dalhin ang manggagamot, bilisan. Ngunit itinaas ni Jillian ang kamay upang pigilan sila. Ayos lang, magpahinga muna kayo. Ako na ang bahala sa sarili kong sugat. Kahit halos madapa sa bawat hakbang. Pinilit niyang maglakad mag-isa papunta sa himpilan. Dahil alam niya, lahat ng mata ng kanyang mga sundalo ay nakatingin sa kanya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan.
At habang siya'y naglalakad, si Harold na nanunood mula sa malayo ay gumawa ng bagong plano. Mas mabuti, gamitin na natin ang lahat ng mga sandata at mangkukulam upang durugin ang kuta.